Yo, good day mga kabakal. Ang drawing natin for today, ito ay tinatawag na steel external mga kabakal. Alright. So ito ay school project and then tawag dyan ay frame mga kabakal. Itong part ng ating drawing ay tinatawag yan na 3D or isometric view. And then ito naman, mayroong mga letters na A, B, C, D. Ibig sabihin yan yung kanyang details. Okay, sa details, doon natin makikita lahat yung posisyon ng ating materials na ikakabit and then yung kanyang sukat. Alright, so dito naman sa baba, ayan kung makikita mo, naka-side view yan mga kabakal. Yan yung ating assembly, drawing assembly. So ito naman yung kanyang assembly number niya mga kabakal. Ayan, may nakalagay, required 1. Ibig sabihin, isa lang ang gagawin natin. So ito naman, yan yung mga list ng mga materials. Okay, lahat ng nakikita natin dito na ikakabit, ay dito natin makikita lahat sa may list ng ating materials, yung kanyang haba, and then bigat, kapal. So dito natin makikita lahat yan mga kabakal. Makikita kayong number, so yan yung number ng ating materials, and then i-check natin dito kung ano yung sukat niya, and then yung kapal, and then ang bigat. Okay, so dito lahat yan makikita mga kabakal sa ating list ng materials. Next, external facade. So ibig sabihin yan, sa labas yan mga kabakal. Okay, so facade ay ibig sabihin nasa labas na sa labas na part yan mga kabakal, and then nakaharap yan sa street or open area. Okay, kaya tinawag na external. Alright, so ito na mga AESS, ang ibig sabihin naman nito mga kabakal ay architecturally exposed structural steel. Okay, yan ang ibig sabihin niyan mga kabakal. Architecturally exposed structural steel. Okay? And then ito naman, yan yung code yan mga kabakal. Code or appearance ng ating welding. So bali ang code na yan, 1 to 4 yan mga kabakal. Okay. Kapag sinabing 1, kapag 1, yun yung part na tago mga kabakal. Kung sa baga, hindi nakikita ng tao or binabalutan. So okay lang yung welding natin medyo pangit kapag 1. And then 2 naman, so bali yung 2 ay kita siya mga kabakal. So kailangan ang hinang natin ay medyo maganda. Kahit medyo maganda ang hinang natin mga kabakal. So ito namang 3, ayan. Yan yung code ng kanyang appearance mga kabakal, welding appearance. Kailangan yung hinang natin dyan, 3, ay maganda. Okay, maganda, walang bukol-bukol or walang naiwang tack na hindi na-grind. And then, bali nakikita rin to mga kabakal ng tao. So mga 6 meters distance, mga ganon. So kailangan maganda yung hinang kasi kita siya mga kabakal. Kapag 4 naman mga kabakal, yun yung talagang dapat pinong-pino yung welding natin. Kasi itong 4 na to ay naka-expose yan sa labi, railings, or kung saan yung yung nakikita ng tao mismo or nilalakaran. So kailangan ang hinang natin diyan pulido, walang spatter, and then walang porosity. So parang plus grind, makintab. Okay? So yun yung ibig sabihin ng mga numbers na yan. Okay, so punta na tayo sa drawing. So ang ating materials mga kabakal ay 100 by 100, tapos 9 mm yung kapal, tapos SHS, ibig sabihin square hollow section. Ito yung kanyang haba, grade, and then yung bigat. Okay, so ito yan mga kabakal, ito. Back section ang tawag dyan sa atin. Next ay 150 PFC. Ibig sabihin yan, parallel flange channel. Okay, so C channel naman ang tawag dyan sa atin. So yan yung kanyang haba, grade, and then bigat. So ito yan mga kabakal, yung ating PFC. Okay, ang next naman, AA. 100 by 100, 10 mm yung kapal, AA. Ibig sabihin yan, equal angle. Ito yan mga kabakal. Alright. So ito naman, mga plate yan mga kabakal na ikakabit. Okay, so makikita nyo naman yung mga numbers dito. Hanapin nyo lang dito sa ating materials para makita natin kung anong kapal. So ganyan lang mga kabakal, kadali magbasa ng drawing. And the next, yung kanyang welding symbols. Okay, ang kanyang welding symbols, arrow side, single bevel, all around. Okay, so dito lang sa base plate natin mga kabakal. Full pin yan mga kabakal, kailangan tagos yung hinang natin dyan. So, ang technique dyan mga kabakal, sa section box, kasi hindi natin mababackline yan, nilalagyan natin yan ng backing plate sa loob para yun ang sasalo sa ating first pass.
Para yung penetration natin hindi malaglag. Okay, yun ang purpose ng backing plate. Okay, so dito naman sa plate, walang nakalagay. Basta nakalagay lang dito ay fillet weld, both side. Walang nakalagay na size ng welding. So, 5mm or 6mm, pwede na yan. Okay. So, sa pag-assemble ng ating steel external na to, ay kung makikita nyo mga kabakal, ay putol-putol to mga kabakal, hindi straight. Okay? Ayan. So, ito yung kanyang joint. Joint. Okay, so ididikit mo lang siya sa may back section. Okay, so yan yung pinakamahirap na part para sa akin. Kasi, tingnan mo, matrabaho ito. Kasi, kakabit mo to, kabit mo yung isang part, kabit mo ang isang back section, kabit mo ulit yung isang PFC. So, bali kung sa baga, dapat diretso na lang to, and then ito na lang ipapatong. Okay, so depende yan sa designer. So, yan ang matrabaho mga kabakal. And then kapag hininang mo yan, itong PFC natin, yung PFC natin, yun ang mahirap kasi kapag hininang mo yun, gagalaw talaga siya kasi one side lang yung ating hinang dyan. Hindi katulad ng beam, sa beam ay both side. So hindi siya basta-basta babaliko. Okay, so dito sa may ating parallel flange channel, ay kadalasan babaliko talaga siya mga kabakal kasi one side lang yung ating hinang. So ang ginagawa naman natin dyan ay hinihiting natin para bumalik. Okay, sa pagkabit nito, madali lang yan. Sundan lang natin yung drawing. Katulad nito, si C10, yung ating base. Okay, so dito tayo magsisiro kay C10. Okay, para makita natin yung posisyon ng plate ng base plate ni C10, ito, ng ating base, ay tingnan natin si arrow. Ayan, si arrow, yan ang nagtuturo kung ano ang posisyon ng ating plate, kung anong posisyon ng kanyang butas, and then measurement ng kanyang butas. Okay, so ang tinuturo ni A, itong si base plate. So ang turo ni A, from inside to outside. Okay, so dito tayo nakatingin. Ngayon hanapin natin si A. A, ayan. Dahil nga dito tayo nakatingin, mula sa loob palabas, ang itong back section na to nakikita natin mga kabakal. So, kapag nakikita natin, yan ay solid lane. Okay, so ditong right, sa may right side natin, ito yung posisyon ng kanyang as. Okay, ito yung measurement. Susundin mo lang yan, layout lang natin yan mga kabakal. Okay, so layout ka lang dito mula sa butas, ay 25mm, yan na yung gilid ng ating back section. Mula dito sa may corner, 100mm, yan na yung sukat ng ating back section din. And then sa butas, 25 din dito. Pero dito magkaiba. Ayan, ito 90. Ito, 85. Okay. So, kapag hindi natin tiningnan to, 5mm yung diferensya. Kapag hindi natin tiningnan ng maayos, may posibilidad na magkabaliktad yung ating kabit. Or dito yung ating back section. May posibilidad na dito tayo maglagay ng back section. Okay, kasi 25 din yan, no? 25. So, importante talaga tingnan mo yung kanyang details. Okay, so yun ang posisyon niya. And then next, B. Ayan si B. Tsaka ito, ang tinutukoy niya pa rin yung posisyon ng plate B. Ito yan mga kabakal. Ayan yung tinutukoy niya, ito yung tinuturo niya, yung posisyon ng plate. Ayan, kung makikita nyo, mula sa labas, 45 plus 5, 50. Alright, so yan yung sentro ng butas niya, yan yung sukat mula dito sa labas. Okay, 50. So ganun lang kadali mga kabakal. And the next natin, pangalawa, ikabit natin to si parallel flange channel natin. So para hindi tayo malito, tingnan din natin kasi may mga sariling number yan eh. Ayan, ayan yung mga number niya. So yan yung importante na titingnan natin. And then, halimbawa, naikabit na natin to, kabit natin yung pangalawang square tube natin. And then, ito naman yung kanyang posisyon ng plate. Para makita natin, tingnan natin, sundan natin si E. Okay. From inside to outside din siya. Okay, si arrow E. Ito yan mga kabakal. Kung makikita natin, equal lang. Sentro yung ating back section. And then sa may bottom side, ay pantay lang sa ating back section, yung plate. And then dito sa may left side natin mga kabakal, tatlo yung butas. And then dito sa may right side, dalawa ang butas. Okay. Kaya solid line, ibig sabihin solid lane, nakikita natin sa harap natin mismo. So dito tayo nakatingin. Okay. So madaling salita, dito sa may left side natin tatlong butas. Dito sa may right side natin dalawang butas. So ito yan. Okay? Maliwanag. So ganun din yan dito mga kabakal. Kasi itong lima na to, lima na square tube na to, parehas yan. Parehas yung posisyon ng plate. Maliban lang dito kay A. Ito yan, magkaiba. So yan lang. Sundan lang natin yung drawing para hindi tayo maligaw. And then yung pangalawa, si C. Si C, tinuturo niya yung kung ano yung posisyon nitong plate natin. And then yung ating angle on. Okay, so ito yung ating equal angle mga kabakal. Ayan. Kaya nakasolid yan, ibig sabihin nakaharap sa atin to. Hindi yan sa likod. Kasi kapag sa likod yan, or tago, ito ang makikita natin kapag tago. Imaginary line. Ayan, nakaharap sa atin. Ngayon, para makita natin kung talagang nakaharap sa atin to, tingnan natin si C. Si arrow C.
Okay, ROC. Alright. So ito mga kabakal, yan yung ating parallel flange channel. Ayan o. Kaya kung makikita nyo, yung kanyang flange ay nakaharap sa atin, dalawa, nakasulid. Ibig sabihin, nakaharap sa atin. Kapag tinignan natin si C, ayan, dito tayo nakatingin. Kaya ito ang nakikita natin, dalawang guhit. Okay? And then next, natin titingnan kung anong posisyon nito, sa likod ba to or sa harap. So ito yan, tingnan natin si C ulit. C, ayan. So ibig sabihin, nakaharap sa atin. Ayan, nakasulid, nakaharap sa atin. So dito tayo nakatingin. Okay? So kung makikita nyo, itong plate, ito yung itsura niyan. Okay, so 3 butas. And then yung sa kabila, 2 butas. Okay, so ganun lang mga kabakal. Ganun din yan dito. Same lang din yan. Okay, sa kanyang layout naman, ayan, may nakalagay naman na kung anong sukat ng kanyang pagitan. Pagitan nito. So ganun lang. So ang ginawa ko diyan, kasi ito ay putol-putol, mahirap kasi pantay ito. Ang ginawa ko diyan mga kabakal, kumuha ako ng 2 beam, and then pinagtabi ko. Tapos itong si channel natin, pinatong ko na lang sa beam, and then itong back section natin, pinatong ko na lang din sa beam kasi pantay lang naman. Ayan oh. Pantay lang. So hindi na tayo mag-align kung pantay yung kung naka-square. Okay, so ang gawin natin, doon na lang tayo mag-layout sa beam, and then ilapag na lang natin yung ating materials. Noon lang kasimple mga kabakal kapag magbuo ng nitong external steel external. Okay, so para maintindihan, ipakita ko yung actual ng ating finished product. Okay, let's go. Alright, so ito na yung finished product natin na external steel. Okay, so kapag PFC yung ating materials, ay hindi maiwasan na babaluktot yan mga kabakal kapag hininang mo. So katulad nito, dahil nga one side lang yung kadalasan hinihinang sa PFC. Okay, parallel flange channel. Alright. Ngayon, kung makikita nyo itong sunog-sunog na to mga kabakal, kung makikita nyo itong sunog na to, yan yung heating natin para bumalik para magiging straight ulit yung ating PFC. Alright, so bawat joint ay hiniting natin. Kasi dito nagkakaroon ng baluktot. Ditong part kung saan tayo naghinang. Alright. So ito na yon yung finished product natin mga kabakal. Ayan, kung makita nyo, straight siya mga kabakal. Okay. Pero nung hindi pa natin hiniting yan kanina, ay parang saging mga kabakal, parang rainbow. Ang tawag dito ay parang banana, sabi nila. Kasi pa-curve. Okay. So bukas na umaga, ilagay natin yan sa runway. Ready for blasting and then painting. Alright, so ito na yung ating finished product. Square hollow section, section box, square tube, C-channel, parallel flange channel. Tawag dyan sa atin ay C-channel ang tawag dyan sa atin. Or C-channel. Ayan, C-channel ang tawag sa atin, pero dito ay PFC, parallel flange channel. So ito naman ay AA, equal angle. Alright, so yan ang kanyang base plate. So kailangan pantayan mga kabakal, parehas yung lapat ng ating base plate. And then, parehas yung taas. Kasi itong part, yung mga butas na yan, sa taas, ay papatungan niya ng kahoy, timber. Okay. So ito na yung ating finished product. Alright. External steel. So ito na yung next natin mga kabakal. Ito naman, ibang project to. Bali 13 meters to mga kabakal. Dalawa yan. Bali pares to. Magkabilaan mga kabakal. Mayroon niyang connector. So ito yan mga kabakal. So ayan. And then yung kabila niya, ito. Ito yung kabila niya mga kabakal. Alright, so itong connector na to, mga kabakal, ito, sa baba. Ay, dito yan. Dito yan magkukonek. And then dito naman sa taas, ito. Ito mga kabakal. Ay, dito yan. Okay. Okay, so yan ang next natin na gagawin. So malaki-laki to. Medyo matagal natin gawin to mga kabakal. Kasi maraming plates, ayan o. And then maraming connector. After natin to gagawin, ito na naman, balik tayo sa external ulit. Bali dalawa sana yan. Kaso lang dahil urgent to, siningit to ito mga kabakal. So siningit ito. Alright, so yan lang mga kabakal. Thank you and God bless.